Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. At eto guys, pag-usapan natin, nakikita nyo ba yung mga nasa background ko? Lalo na itong tatlong ito. Ito, at ito. O di ba ka? Sila lang naman yung mga sumigaw kay Auntie Claire at nanlait-lait. Ang sabi ba naman kay Auntie Claire, ang pangit mo! Tingnan mo naman, yung sumigaw, tingnan mo naman ang itsura. Ay, Diyos ko po, Rudy! Ay, lalo na ito! Ay, naku po! At lalo na ito, grabe naman to. Hoy, mga homeless ng Canada. Nananalamin ba kayo? Hirap pagdidilis, no? Aside from tangan at bobo, hindi pa marunong manalamin. Alam nyo po ating napag-alaman, mukhang itong tatlong ito ito pala ang mga, ayun, yun, nasa background, tirador ng food bank. Kaya pala ang ugali, homeless na homeless. Alam nyo guys, yung mga homeless dito sa Canada, iba talaga ugali Kahit anong sabihin ninyo, no, ibang klase. So, sa mga nasa Canada, alam ninyo, di ba, pag homeless, di ba? So, itong tatlong ito, walang pinagkaibang ugali. Kasi nga, yun naman ang direksyon nito. Ang pagkakaiba lang, may natutuluyan silang bahay. Pero, umaasa ng pagkain sa food bank. Sa madaling salita, no, pulubi rito sa Canada. Ngayon, ganyan na nga ang estado ng buhay yung mga inayupa kayo, tapos pagkayayabang nyo pa. Ang lakas nyo pang makasabi kay Auntie Claire ng pangit. Ano pala itsura nito? Kung si Auntie Claire ang pangit, Diyos ko po, anong tawag mo rito? Lalo na rito. At ito pa, Diyos ko po, Rudy. Di ba? Kung makapangit kayo, mga hinayupa kayo, aba, manalamin naman. Manalamin naman kayo, mga didilis. Tingnan nyo naman itsura nyo, hindi lang kayo dugyot, mukhang ang babaho nyo pa. Kitang-kita naman sa itsura ninyo kung anong klase, Ay, Diyos ko po, Rudy. Dugyot na dugyot, Kitang-kita na ang datingan ninyo, mabuti ito, at least, ito, mukhang sobrang takaw, sobrang lakas makakuha ng pagkain sa food bank. Pero, eto, at eto pa, ay, Diyos ko po, Rudy. Mapapawat dahig ka na lang. Diba? Napakalakas din yung manglait kay Auntie Claire. Ang tingin ko, mas maganda pa yung ingron ni Auntie Claire sa inyo Tsaka yung talampakan ni Auntie Claire, mas makinis pa sa inyo. Itong mga didilis, no? Basta mga didilis talaga, hindi marunong manalamin, no? Pare-pareho ng mga narratives, pare-pareho ng style. Tsaka tulad yan nung sinabi ni Auntie Claire, ang sigaw nitong mga ito, alam na alam mo na saan sila nang galing, no? Kung kaninong grupo at alam mo na mga bayaran. Alam mo bakit? Ang sigaw ba naman ay malita? Ang sigaw ba naman ay flood control? Ang sigaw ba naman ay, flood control, malita, di ba? Buti hindi pinagsigawan si Marco Vita. So, bayaran, di ba? So, mga bangag, ganyan, alam na. So, naratibo naratibong ng may sayad black talaga. Di ba ka? So, hindi marunong manalamin. Parang naalala ko bigla si si Tigasing Barbie, no? Nag-post, yung mga loyalista raw ay parang mga ang amoy daw ay parang isang linggong, amoy ng isang linggong medyas na hindi hinubad. Nagulat ako ron Isipin mo, hindi ko rin alam kung paano i-describe yung amoy na yun dahil hindi pa ako nakakaamoy ng... Sa buong buhay ko, di pa ako nakaamoy ng isang linggong medyas na hindi hinubad So, hindi ko ma-describe kung ano ang amoy, kaya hindi ako makarelate. Pero siya, alam na alam niya. So, ibig sabihin, gawain. Ang tanga talaga, no?
Itong mga didilis na ito, walang pinagkaiba kay Marco Tae, sinusunog ang sarili. Kagaya nun, sabihin ba naman niya parang amoy ng isang linggong medyas na hindi hinubad hindi ako makarelate kasi hindi ko naranasan yun eh. Hindi ko rin alam kung ano amoy na. Pero siya, alam niya. Kasi na-describe niya eh. Sabi niya, parang ganun. Ibig sabihin, alam niya talaga. O di ba parang si Marco Tae lang. Ngayon, nagagalit at nag-iinarte dahil lalabasan na ng warrant next week. Sabihin ba naman sa programa niya tumanggap daw siya ng 75 million. At pagkatapos ayaw magpapangalan ng mga taong ito. Pagkatapos sabi niya sinabi sa raw sa kanya na parang utang na loob na lang niya. Abogado yan ha. Abogado yan ha. Ayun, ngayon, ano nangyari? Ibinalik sa kanya at yun ang ginamit na ebidensya. Abogadong tanga. So walang pinagkaiba sa mga ito. Ito, tingnan mo. Baboy na baboy. Ito, hindi mo maintindihan. Tsaka ito, no? So, mga buraot ang putik na yan. So, di ba? Mga buraot ng Canada, mga tirador ng football. hindi na alam kung hindi marunong mag-isip, hindi marunong magsalamin. What the heck? Ano kayo? Magsabi lang kayo, sponsor ako kayo ng salamin, ha? Na makapag-ayos-ayos naman kayo ng sarili nyo nang hindi naman ganyan itsura nyo. Balugang-baluga. Kumbaga sa tawag natin sa Pilipinas, yagit na hindayupak ng mga ito. Lakas ng loob. Nagsabi pang pangit si Antikler, itsura pa lang nila, mukhang talampakan lang ni Antikler, makinis pa. Sa pagmumukha na ito mga ito, mas makinis pa ang talampakan ni Antikler No? Yun lang. What the heck? Ay, nako. Nakakalungkot lang guys ha. Pasensya na po sa mga kapwa ko nandirito sa Canada. Nadamay tayo, no? Nadamay tayo sa kagaguhan nitong mga to. Nako, sigurado ako sa Monday, pag-ikot ko na naman ito, ang dami na naman magsasabi mga Pilipino na ito, mga siraulo talaga. Bakit? Nadamay pa ang mga Pilipino. Lilinawin ko lang po ha. Ito pong tatlong ito at yung mga kasama nito, 10 lahat sila. Itong mga ito ay hindi po sila ang representative ng mga Pilipino rito sa Canada. Katunayan, marami po kami na ikinahihiya ang mga ito. Hiyang-hiya kami sa inasal ng mga ito dahil hindi ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Ugali yan ng mga didilis. Sa bagay, didilis nga, di ba? So wala naman tayong magagawa ron. Kaya lang kami po ay humihingi ng paumanhin sa lahat po ng nakakita sa mga inasta ng mga ito. Hindi po mga ganyan ang mga Pilipino rito sa Canada. Ito lang pong mga didilis na ito kasi nga po nagkakaganyan dala ng gutom. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Bakit po sila gutom? Mga tamad kasi. Umaasa sa food bank pero hindi naman kayo magugutom. Tinitira nyo nga yun sa food bank Kaya lang, ito guys ito sa makinig kayo, lalo na itong tatlong ito may may pakiusap lang ako sa inyo. Pag kumukuha naman kayo ng pagkain sa food bank, magtira naman kayo. Aba, wag nyo namang pinapakyaw, hindi naman kayo kontrastista sa construction. Tapos pinapakyaw ninyo. Aba, magtira naman ang para sa iba. No? Ginagawa nyo ng grocery store yung food bank. Masiraulo talaga itong mga ito. Yun lang. What the heck? Sa mga bobong didilis dyan, nakagaya na itong tatlong homeless na ito. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!